napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Ha? Hindi na po ako nagsisinyas kasi sanay na akong mag-adjust. Tunay po napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Ikalis lang po sa bawat isa yung mga anak natin. Ikalis natin na tumayo sa unahan. Para sila ay magkaroon ng confidence sa kanilang sarili. Itinuturo din po yan sa aming pag-aaral yung ititits kung paano ka tumayo sa unahan. Sabi doon, Pastor, sabi magdala ka ng bangko pag mababa ka. Kaya si Tali, may bangko dito. Purihin mo Panginoon. Kasama rin po yan sa pagtuturo. Kasi po pag yung mga bata ay natutong marap sa tao, kahit saan yan pumunta, pag pilias silang magsalita sa unahan. Maganda po na ma-improve yung mga bata na talagang nagsasalita. Yung naatinan kong kami nila Paul sa Bicol, yung nagmensahe doon, siguro mga 14 years old siya nagmensahe. So hindi po pwede mong sabihin, bata pa ako, wala akong alam. Pag ginamit ka ng Panginoon, wala akong bata, walang matanda. Tayo po muna yung bukod tayo madalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umaga nito. Salamat Lord, dahil binigyan mo kami ng magandang panahon, Panginoon. Hindi mainit, Panginoon, kundi napakagandang panahon. Salamat po Ama, pagpalain mo Panginoon ang iyong mga salita sa umaga nito. Salamat Lord sa aming Sunday School kanina, Panginoon. Tunay pong busog na busog kami, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita, Panginoon. Dalayan ko, Lord, sa umaga nito, bigyan mo ng katalinuhan. Ang bawat isa na kayo aming makalawaan. Ako, Lord, bilang iyong lingkod, bigyan mo ako ng katalinuhan at hindi maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ako pa rin po sa breakthrough ang ating topic ngayon. Para ibuhos na ng Panginoon ang mga pagpapala na kailangan natin para tayo po ay lubos-lubos na magamit yung mga pagpapala na gusto ibigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Alam ko na excited ang bawat isa sa mga pagpapala na gusto ibigay ng Panginoon. Pero karamihan po sa atin ay ano yung mga reklamo, bakit hindi makapag-umpisa na gusto niyang gawing business, mga pagpapala na gusto maibigay. Purihin ang Panginoon. Ang title po niyan ay binibigay ng Diyos ang mga kailangan ng kanyang mga kinalulugdan. So siguraduhin natin na natutuwa ang Diyos sa ating buhay. Natutuwa ang Panginoon sa ating ginagawa. Pag yun po ang nangyari, tayo po ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Gusto ko lang pong panoorin natin ang maiksing video para sa ating pag-uumpisa. Hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong Ay nako. Kung gano'n ka mag-isip forever poor ka. Let me tell you the truth and the truth will set us free. Ang pera, hindi kayang kumuha ng pera. O bigyan mo ng 1 milyon. Ang isang taong walang kaalam-alam sa buhay. Bigyan mo ng 1 milyon. Balikan mo siya after 1 year. Anong status ng buhay niya? Mayaman, mahirap? Mayaman o mahirap? Chances are mahirap na ulit, ubus na. Tama o mali? Tanggalin mo ang kayamanan ng isang bilyonaryo. Tanggalin mo, isang bilyonaryo. Tanggalin mo lahat ng kanyang ari-arian, kanilang negosyo. Balikan mo siya after 1 year. Ano status niya? Mayaman, mahirap? That only proves, ang pera, hindi kayang gumawa ng pera. Kung gusto mo magkapera, nagmamadali naman itong na ito. Kung gusto mo magkapera, it takes an idea. Everybody say idea. Kailangan may maganda kang idea because it takes an idea to make more what? Money. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kailangan puro tayo ay mayroong idea. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Alam ko tayong lahat ay mayroong wisdom mula sa Panginoon. May katalinuhan tayo. Pero ang sabi sa atin sa pamagat ng ating pag-aaralan, ibinibigay ng Diyos ang mga kailangan ng kanyang mga kinalulugdan. Pag kinalulugdan tayo ng Panginoon, magkakaroon ka ng mga ideya. Papasok sa iyo yung mga ideya, ano ba yung dapat mong gawin para kumita ka ng pera. Ipagkakaloob ng Panginoon sa iyan. Ang sabi po sa ating verse, sa Mga Ngaral chapter 2, verse 26, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang
ito sa gusto niyang pagbigyan. So, ang Panginoon po ay, sabi ko nga, ang Panginoon ay hindi siya parehas. Kasi kung parehas ang Panginoon, ang Diyos po nakakilig sa kanyang mga anak. Nakakilig ang Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga, inahiling tulad siya sa magulang, sa ama. Tayo ang anak natin kahit magkasala, pinatatawad natin. Amen. At anumang oras, lagi kang nakakilig sa anak mo. Ang Diyos po, ganun ang Diyos. Kaya sabi niya, ang karunungan, kaalaman, at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Sikapin po natin kinalulugdan tayo ng Panginoon. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang sa gusto niyang pagbigyan. Ang Diyos po, iba pang magmahal. Naranasan ko po kung paano ang magmahal ng Diyos. Amen. Talaga pong, kung titignan niyo sa mga, kahit yung mga una, kahit si Abraham hindi rin siya faithful na tao sa kanyang mga ginagawa. Nagsinungaling din siya, ginagawa. Pero, pinangakuan siya ng Diyos. Pag nangako ang Diyos sa'yo, itutuloy at itutuloy ka niya. Kasi alam niya, tao ka lang, nagkakamali ka. Amen. Ang huwag mong gagawin, yung lalayo ka sa Diyos. Tutulungan at tutulungan ka ng Panginoon once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon at pinangakuan ka ng Panginoon. Tuloy-tuloy ka lang lumapit sa Panginoon. At sabi niya, pinag-iimpok upang ibigay lamang sa mga gusto niyang pagbigyan. Sarap ano po. Huwag tayong mag-alala sa mga kailangan natin. Ngunit din sabi niya sa huli mga salita ng talatang ito man ay wala rin kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Kung binigyan ka ng kayamanan lahat-lahat ng yan, huwag mo ito masyadong pahalaga. Isipin mo, binigay lang yan ng Diyos sa'yo at gagamitin mo yan para sa kabutihan at para sa kagandahan ng gusto ipagkaloob ng Panginoon sa'yo. Yung yaman po, hindi yan sa atin, sa Panginoon yan. Kaya ka lang bibigyan kasi nakikita ng Panginoon na yung ibibigay sa'yo ay magagamit mo sa tama. Hindi po masama ang mangarap ng yumaman. Hindi po sabi ng iba na, ay, pag nangarap ka ng sobrang kayamanan, ay mali yan. Hindi po. Conforme sa motibo ng iyong puso. Kung ang motibo mo ay para bumili ng luxury ka, kung ano-ano at apak-apakan kung sino, ay hindi talaga mangyayari yan. Pero kung ang motibo mo ay para gawin ang pirang ito, may tulong sa kapwa mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ibibigay ang Diyos. Conforme po sa motibo natin. Dapat po tama ang motibo ng ating mga puso. Ang sabi po dyan, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Yung karunungan po, ito na po yung wisdom. Ito na po yung pili natin magamit sa lahat sa buhay natin. At ibibigay ito ng Diyos sa atin. Yung karunungan. Sabi ko nga, kahapon nga, naalala ko yung si Ate Neri, ang sinakatsara. Alam po ninyo, kung i-develop mo, huwag ka na maggawa ng maraming produkto. Isa lang. Isang produkto lang. At pag napasarap mo yun, talagang kunin mo yung lasa. Hanapin mo yung, kasi binigyan ka ng karunungan ng Diyos eh. Binigyan ka ng wisdom, karunungan ng Panginoon, i-develop mo to. Pasarapin mo ng pasarapin ang magiging customer mo. Mga malalaking restaurant, mga Jollibee, Noginox, yung mga sikat dyan ng mga restaurant. Pag umorder sa iyo yan, kahit tayong lahat dito, hindi natin kaya produce ang atsara. Yung isa lang po, isang product, pag pinagyaman mo. Bakit yung gumawa ng yung ipit sa bond paper, ginaganon? Yun lang ginawa niya, yumaman siya. Naging bilyonaryo. O masyadong marami. Ito nga kay Atang, isang hupya lang. Pasarapin mo. I-deliver mo. At pag nakilala yun, bakit ang bigger sale? Hupya lang naman. Dinadayo. So, meron pong
katalinuhan, ibibigay ang Diyos, ang sabi ng Panginoon. Sa mga kinalulugdan niya. So hindi kailangan marami yung iyong alam. Marami pong tao lahat alam. Pero wala talaga siyang pinaka-master na alam niya. At wala din lahat. Dapat po mayroon lang isa. Pag may binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, pili po itong magdala ng yaman sa'yo. At sabi sa ating pinapanood, ano ang sinasagot ng mga tao? Pag sinabihan mo, mag-business ka, kahit konti. Wala akong pera. Marami pong may pera, walang ideya, naubos ang pera. Pero mayroong tao, kaunti lang ang pera, pero nagkaroon ng ideya, yumaman. Mayroon pa akong kwento sa amin, yung inchik na putoy sa Manila. Naasawa ng aking pinsan. Yung pinsan ko, bata pa, yung inchik ng time na siguro mga magpo-40 na. Yung pinsan ko, mga 20 lang siguro. Dinala doon. Tuwan-tuwa pa naman yung mga tiyahin ko, sabi niya, kabing ng malaking isda. Pagdating doon, wala pala, puro doon na inchik. Ang ginawa, yung damit ng asawa niya, ng babae na naipon sa pagpapasweldo, pinursin, bininta. At nung mabinta, ginawang puhunan, nagbili ng saging. Noong time na yun, yung saging sa amin ay parang baliwala lang. Parang, ayan, may katanong sa amin yung saging yung pasin, 3 Gs, may tawag na isang bulok pa. Yung parang yung saging, parang ano lang siya, yung parang baliwala lang. Namili siya ng saging. Magaling pala yung pananakyo. Bumili ng malaking kawa. At yung mga tao doon, ginawa niyang tagapaglako. 2.25 centavos ang tuhog. Kada tuhog. At ang dami mga nanay na gusto maglako. Yun ang hanap buhay ng kitchen. Nung mga ilang na, yung lahat ng saging binibili niya, may dumating doon na isang tao. Nagkahanap ng saging, pero gusto niya yung mga isang jeep. Ay ngayon, siya yung napuntahan. Nabili siya ng maraming saging. At dumating lang ang 1 year at dinideliver yung saging sa kabilang bayan, 3 jeep, tubig linggo. Pinagpala ng pagpagawa ng mga giningan ng palay, lahat-lahat, naging milyonaryo. So, tapos na sabi niya, yung mayaman, nagmula sa yaman, bigyan mo tanggalan mo ng pera, balikan mo ilang taon, mayaman ako. Pero yung mahirap na walang kaalam-alam, bigyan mo ng pera, balikan mo 2 years o after 1 year, 2 years, mahirap na ulit. Kasi yung buto, kinakain. Alala ko nagtanim yung tatay ko ng mani. Yung mga apo na kasunod, pagtalikod, hinukay, kinain, tatay ko, ba't huwag tumubo? Diba? So, kasi kailangan po yung wisdom. At ang sabi ng Panginoon, ibibigay niya yun. Kaya yung pagyaman po natin, kaya po pag nasa Panginoon tayo. Kasi wala ka namang bisyo eh. Hindi naman yung pagkumita ka, isang divorce na po. Hindi naman yun eh. Maititipid, mapapalaki mo yun. Mapapalaki natin. Kaya sabi niya, ang karunungan, kaalaman. So, yung kaalaman, ibibigay din ng Diyos sa atin. Kaligayahan. Ito na po, pag mayroon kang karunungan, kaalaman, kasunod pala ng kaligayahan. Ibig sabihin talaga may pagpapalang may bibigay ang Diyos sa iyo dahil sa karunungan binigay niya sa iyo. Nagkaroon ka ng kaalaman, karunungan, at ang kasunod ng kayamanan. Pag may kayamanan ka na, makakapagsaya-saya ka na talagang kumbaga, nandun yung paglilingkod mo sa Panginoon at talagang pong maibibigay ng Diyos ang iyong kailangan. Pero sikapin mo na ikaw ay kinalulugdan ng Panginoon. Kasi pag hindi nalulugod ng Panginoon sa iyo, hindi po ito ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi po ito ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya po sa buhay natin, sikapin natin. Nakalutan tayo ng Panginoon. Maibibigay po ito ng Diyos sa atin. Kaya mag-isip kayo kahit nasa bahay lang kayo, nakahiga kayo. Yung inyong kaisipan, magkaroon kayo ng mga idea.
Ano ba yung dapat kong ginagawa? Ano ba yung dapat kong gawin? Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon. Ibibigay ng Diyos sa'yo. Pag tayo po'y nananalangin, ibibigay ng Panginoon. Magmamalay ka na lang. Ang ganda na ng buhay. Kasi mayroon kang ginagawa. Mayroon kang ginagawa. Sikapin po natin. Nakalugdan tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, ibinibigay ng Panginoon sa atin. No? May sabi pa nga dito, ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpo upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Sikapin mo na ikaw yung makita ng Panginoon na gusto niyang pagbigyan. Marami pong kayamanan sa mundo nakalaan yan sa kanyang mga anak. Hindi mo alam, bakit ang laki ng building na to? Yung pala, sa'yo pala nakapangalan yun. Bandang huli pala, makukuha mo yung building na yun, mapupunta sa'yo. Wala pong, kumbaga, hindi po natin pwedeng tawaran ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, patuloy po tayong magkaroon ng pangarap sa buhay. Sikapin po natin na ito po ay ating magawa. Marami pong katalinuhang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin ng buhay. Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, binibigyan ng katalinuhan. Sabi ko, Lord, talaga palang patungo sa pagyaman ng iyong mga anak. Kaya pala, lahat ng Kristiyano, pabuti ng pabuti ng pabuti ng pabuti ang buhay. Totoo po yan, kasi tayo po ay nakatuon doon sa pagyaman na binibigay ng Panginoon. Doon po talaga tayo pupunta. Lahat po tayo doon pupunta. Yun po ang ating pupuntahan kasi ibibigay ng Diyos sa atin yan. At ang sabi sa Kawikaan, chapter 10, verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabansahan. Yung pagpapala po ng Panginoon ay binibigay sa atin, wala po itong kasamang kabansahan. Pag ibinigay ng Diyos sa atin yun, magmamalay ka na lang, bakit dumarating itong mga pagpapalang ito sa buhay ko? May nag-o-offer ng mga bagay na ganitong bagay, dumarating sa akin. Kasi walang kabalisahan yung pagpapalang ibinibigay ng Panginoon. Darating at darating sa atin yun. Meron po itong pangalawang video na ma-play. Gusto ko rin panoorin natin. So, if we want grace generously, kung gusto mong umapaw ang biyayang napakarami, ibinibigay ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kalaban niya ang mga mayayabang. God opposes the proud, but gives grace. Kalaban niya ang mayayabang, pero pinagpapala niya ang mabababa. So if we live simple and humble on 2024, expect grace generously. Aapaw ang biyaya sa iyong buhay. At huwag tayong magtaka, hindi naman natin ipinapanalangin sa Diyos, magmamangha ka. Alam mo, Bishop, ipag-pray po ninyo ako. O bakit? May nag-sponsor po sa akin ng 4 nights and 3 days sa Hong Kong. O talaga? At libre po ito. Wow! Ang tawag po dyan ng mundo, swerte. Sa ating mananampalataya, yan po ay grace. Ano yung grace? Grace is given to the undeserved. Ano ibig sabihin? Biniyayaan ka, hindi man tayo karapat-dapat. Hallelujah. Ang pagpapala po ng Panginoon, ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga. May special na pabor ang Panginoon. Hindi ka mang karapat-dapat dahil tayo ay mga may kasalanan, may pagkakamali. Hindi man tayo karapat-dapat, pero dahil sa ating paglapit sa Panginoon, ibinibigay ng Diyos yung blessing. Pag tayo po'y nagpapakumbaba, itataas at itataas tayo ng Diyos. Punong-puno po ng pagpapala, wisdom ang ibibigay ng Panginoon. Ang sabi po sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mataas,
ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Pag tayo po ay mayroong pusong mapagpakumbaba, yung mga pangarap natin, yung mga naisin natin, ibibigay ng Diyos. Hindi po magkukulang ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Alam ko, bawat isa, mayroon tayong pusong ganito. Kaya huwag kang magtaka. Isang araw, bakit ayaw ko nang makitrabaho? Bakit parang tinatanglayan na ako pumasok sa trabaho? Kasi prepare ka ng Diyos para sa iyong sarili. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman at mararamdaman mo yan. Pag patuloy kang lumalapit sa Panginoon, makakaramdam ka. Hindi ka tinatamad, pero bakit ayaw mo? Kasi may wisdom ibinibigay at Diyos sa'yo. Anak, may kakayanan ka, ganito ang pili mong gawin. May mga anak ang umaasa sa'yo na kailangan mo silang bigyan ng magandang kinabukasan. Kaya yung umaapaw na pagpapala ng Diyos, pumapasok sa'yo at gusto mo na itong makuha. Kaya nagkakaroon ka ng mga ideya, pamamaraan para makamit mo yung yaman na ipinangako ng Diyos sa'yo. Kaya nag-iiba yung templa ng iyong katawan. Nagkakaroon ka ng talagang yung body language ng katawan mo, umaayon na doon sa pangarap mo. Hindi ka na natutulog ng tulog na walang ginagawa. Yung body language mo nag-iiba na. Meron kang ginagawa. Yung mga katawan mo, yung kaisipan mo, laging nag-iisip at gumagawa ng pamamaraan para kumita. Maranasan mo yan. Pagpatuloy kang magtitiwala at nananalangin sa Panginoon. Sa patuloy mong pananalangin, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo pag patuloy kang nananalangin. Mararamdaman mo yan sa katawan mo. Mararamdaman mo yan sa puso at isipan mo. Bakit ito ang aking nararamdaman? Kasi yung nag-uumapaw ng pagpapala ng blessing ng Panginoon. Ito po yung grace ng Diyos. Yung sabi raw sa mundo, ito yung swerte. Sa ating mga Kristiyano, walang swerte. Pag umasa ka sa swerte, malas yan. Tayo po ay grace. Umaasa tayo sa grace ng Panginoon. Diba? Sa grace po tayo. Kaya po, hindi man ikaw karapat-dapat, naging karapat-dapat dahil sa grace ng Panginoon. Hindi ka makarapat-dapat tawagin doon, pero natawag kang doon kasi pinagpala at pinagpala ka ng Panginoon. Dati ang tawag sa'yo, punta ka doon. Punta ka doon. Ngayon, ang tawag sa'yo, Mr. John. Ha? Babaguhin ng Panginoon ang buhay natin. Uy, ang tawag natin. Kung tayo po'y patuloy na lang naman. Isang araw. Isang araw magugulat ka na lang. Sir, iba na yung tawag sa'yo. Dati naman si Lumlum, tinatawag lang yan. Lum! Di ka na! Ngayon, sir. Iba na yung tawag. Diba? Kasi dati, may pagkahapon na siya. Dati, motor-motor lang ngayon, naka-car. Diba? Iba na. Ngayon. Iba na. So, mababago po ang buhay mo. Oy, sabi ko kasi Brad Eady nga nung una eh. Pag dumadaan dyan, nakikita ko yung bulong ng ano yun. Dumadaan dyan. Kasi pinapag-pray ko na lang. Sabi ko, ingatan mo si Brad Eady sa biyahe niya. Kasi gumagano yung bulong mo. Ngayon, ano? At pwedeng maging isang kusina. Ang ganyan. Patuloy na babaguhin ng Diyos. Nag-uumpisa po ang pagyaman sa ating kaisipan. Sa ating puso. Pag nabago ang ating kaisipan, mababago ang takbo ng buhay. Mababago po ang takbo ng buhay natin. Tayo po'y patuloy na manalangin. Ang sabi po sa Filipos chapter 4 verse 6,
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Hingin natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Ibibigay po yan ng Diyos. Kaya hindi ako magtataka isang araw, lahat maayos ang buhay natin. Maganda na ang ating pamumuhay. Meron na tayong yaman mula sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. At yung mga, pag dyan kami sa bahay, dati pinag-uusapan lang namin, ano kayang magandang trabaho na aking ma-applyan. Ngayon, ang pinag-uusapan nila, ano kayang business ang mas malaking kumita? Naiba na yung kanilang kaisipan. Iba na agad yung kaisipan nila. Ano ko saan kayang, magtatayo ako sa Santa Monica. Magtatayo ako sa, ang daming iniisip na, nag-iba na agad yung kanilang kaisipan. Hindi na yung, saan kaya ako makikitrabaho? Saan ba may opening? Saan ba ako maghahanap? Hindi na yun nasa isip. Ang nandun na yung body language ng kaisipan, ng katawan mo at isip mo, pumupunta na sa pagyaman. Nababago yung pananaw. Kasi ibinibigay na ng Diyos. Ibinubuhos na po ng Panginoon. Kaya huwag po tayo magpahuli. Salungin natin ang salungin. Dati kasi pag magsalong tayo ng pagpapala, baso-baso lang. Ngayon, urukan. Papaltan ko na yun ng drum. Papaltan ko na yun ng drum. Hallelujah. Yes. Dapat po talaga, ganun na po yung ating puso at kaisipan. Doon na po natin ituon sa pagpapalang gustong ibigay ng Diyos. Huwag na po tayong mag-alinlangan. Matuto tayong mag-adjust sa buhay natin. Kung dati kang kumakain ng medyo ang ulam mo ay parang hindi ka, yung upo mo, mga upong mahirap, baguhin mo na. Upong mayaman na ang gawin mo. Kahit sa upo lang mag-umpisa. Talagang meron ka. Yung dati kumakain ka plato lang, ngayon yung iyong plato lagyan mo ng sapin. Tapos meron ka nakalagay dito. Di ba? Talagang tapos yung iyong tinidor, yung kutsara, pagkatapos mo nakataob na. Kasi hindi rin ibig pag nakatihaya, kasi hindi sabihin kakain pa. Dapat mag-search ka sa Facebook, paano ba kumain yung mayayaman? Pag-aralan mo na. Pag-aralan mo na. Kasi pag yan ang naging galaw at katawan mo, mangyayari sa buhay mo. Pero kung ganun ka pa rin kumain pa ka, yun pa rin ang mangyayari sa iyo. Kasi yun din nasa puso't isip mo. Gusto mo, pangalo, hindi pa rin pray-pray. Nandun na yung kamay. May nananalangin din yung kamay. Nandun. Akin dito. So, matuto tayo maghintay. Kahit tayo ay gutom na, sabi nga, pag ikaw ay pinanyayahan sa kainan, kahit na matakaw ka, maging disinti ka naman. Pag ang kaharap mo ay disinti, matuto tayo magibagay. Matuto tayo. At yan po ay umpisahan natin sa ating tahanan. Yung disinting pagkain, kasi mangyayari sa buhay yan. Kailan pa tayo mag-aaral? Pag nandun na, ngayon pa lang, ayusin na natin yung galaw natin. Yung galaw ng isang mayaman, pag-aralan mo. Pag-aralan po natin at pagpapalain tayo ng Panginoon. Wala na po kayong oras. Naubos na. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo po nitungon pa. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po muna yung bukod tayo manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salita sa umaga ito, Lord. Alam ko, Lord, patuloy mong binabago ang iyong mga anak, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak sa damong ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kaming lahat ay mayroon pong pagpapala mula sa iyo ng handa ng Panginoon. Lord, ito po yung aming kinukuha ng Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa damong ito. Lord, pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.